Nang oras na sinapak ng ating bida ang isang wild man na umatake sa kanya. Matapos noon, ang mga ipinagmamalaki ng Valhalla na elite squad na wild man ay pinabagsak ng ating bida gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sinabi ng ating bida na kung aaminin ng kalaban niya na susuko na siya, palalayain niya ito. Habang hawak niya ang kalaban niya, tinanong pa niya kung kaya pa nilang magsalita katulad ng ginagawa niya. Sa takot niya sa ating bida, ang isa sa mga wild men ay nagdesisyon na agad. Nagmakaawa ito kay Roman na maawa sa kanya, sabay dagdag na patawarin niya siya. Makikita sa mukha ni Roman ang isang masamang ngiti dahil mukhang totoong ang nagsasalita sila. Sa isip ni Baron Paulo, napansin niyang napakabilis na talo ng ating bida ang mga wild men niya, na kahit mga Aura Knights ay hirap labanan sila. Dahil dito, napagtanto niya na si Roman ay mas malakas pa kaysa sa inaakala niya. Sa huli, sinabi ni Baron Paulo na tinatanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Na gaya ng ipinangako niya, ipapadala niya ang isang tao upang gabayan siya patungo sa kabisera ng Valhalla. Napangiti ang ating bida nang malaman nilang hindi siya basta-bastang ordinaryong tao. Ayon sa ulat ni Lucas na nagbigay ng impormasyon sa kanya, may dalawang mukha ang Valhalla. Bilang isang imperyo, ipinapakita nila na kontento sila sa kasalukuyan, ngunit taglay pa rin nila ang ambisyon ng pagkakaisa ng imperyo, gaya ng ginagawa ng Kronos. Habang nagpapahinga siya sa kanyang kwarto, naisip ng ating bida na pinili ng Valhalla na udyukin siya bago siya umakyat sa entablado. Iyon ay patunay na sila pa rin ang mga barbaro ng Timog. Kaya kung matatalo niya si Barbossa na rank 11 sa buong kontinente sa festival, tatanggapin ng tradisyonal na grupo ang resulta. Ngunit ang mga namumuno sa kasalukuyang Valhalla ay mula sa matalino at tusong progresibong grupo. Kaya ano man ang mangyari, sinabi niya na may nananabik at tiyak na may darating na panganib sa kanya. Samantala kinabukasan, makikita na umaga pa lang ay aalis na ang mga bida natin papunta sa kabisera ng Valhalla. Sinabi ng isang lalaki na ipinadala siya ni Baron Paulo upang gabayan sila patungo sa kabisera ng Valhalla. Sinabi niya ang pangalan niya ay Sanchez. Makikitang naglalakad sila patungo sa kagubatan habang si Sanchez ay patuloy na nagsasalita patungkol sa Valhalla. Sa isip ng ating bida, napansin niyang mas madaldal si Sanchez kumpara sa karamihan ng mga mamamayan ng Valhalla. Matapos noon, inabot sila ng gabi sa paglalakad sa kagubatan. Narinig ni Sanchez ang tungkol kay Roman. Matapos niyang malaman iyon, lubos siyang humanga sa kanya. Dagdag pa niya, kahit hindi pa ipinanganak si Roman sa Valhalla, para siyang isang mandirigma mula sa nakaraan ng Valhalla na dinala sa kasalukuyang panahon. Ayon sa mga kwento ng mga mandirigma sa mga aklat ng kasaysayan, sinasabing kayang hatiin ang langit at lupa sa isang malakas na hampas. Ngunit sinabi ni Sanchez na si Roman ay buhay at naririto ngayon, sabay na pabuntong hininga siya. Kaya't tinanong niya kung totoo bang natalo niya ang kapitan ng Kronos na si Gustavo. Dahil karaniwan namang pinapalaki ang mga maling chismis. Matapos marinig yun ni Chris, binalaan niya si Sanchez na mag-ingat sa mga sinasabi niya sa kanyang lord. Ngunit ayos lang iyon sa ating bida. Sinabi niya na mukhang may gusto itong sabihin sa kanya, kaya't sinabi niya na diretsuhin na lamang siya. Dahil doon, tinanong ni Sanchez ang ating bida kung ano ang kwalifikasyon niya upang mapili siya bilang maging hamon ni Sir Barbossa. Sinasabi dito ang kwento ng rank 6 ng Valhalla na si Barbossa at ang 12th rank na si Morales, na parehong tanyag sa Valhalla. Sila ay ipinanganak sa parehong rehiyon, at mula pa noong bata pa sila, nagkakaroon na sila ng kompetisyon at palaging ikinukumpara sa isa't isa. Habang si Morales ay ipinanganak na may talento at tinawag na isang henyo, hindi niya nagawang talunin ang agwat sa pagitan nila ni Barbossa na isang ipinanganak na maharlika. At kalahating taon ang nakalipas, napili si Morales bilang mandirigmang lalahok sa pagdiriwang na inaabangan ng lahat. Dahil may kasabihan na kapag ang isang mandirigma ang nangunguna sa pagdiriwang na nagbibigay pugay sa kaluluwa ng mandirigma, mapupunta sila sa Valhalla, manalo man o matalo. Kaya't dahil doon malugod na tinanggap ni Morales ang pagkakapili sa kanya. At ang napili niyang kalaban ay si Barbossa. Siya ay buong puso niyang pinaniwalaan na nilikha ng Diyos ng mga mandirigma ang entabladong ito para sa kanya. At sinasabi dito na si Sanchez ay ang tapat na alagad ni Morales. Sinabi niya sa kanya ang pagkakataong inagaw ng ating bida ang hiling ng lahat ng mandirigma ng Valhalla. At hindi niya pinaniniwalaan ang mga chismis na kumakalat sa mundo. Para silang mga kwentong sobrang imposible. Kahit ang pinakamalakas na swordsman sa buong kontinente ay hindi ganoon kalakas sa kanyang mid-20s. Kaya tinanong niya kung talaga bang iniisip niya na karapat-dapat siyang lumaban kay Barbossa sa halip na si Morales. Sumagot naman ang ating bida sa kanya at tinanong kung ano ang basehan ng kanyang paghusga. Ngunit tinanong ni Sanchez kung kailangan niya ba ng ganoon. Dagdag pa niya sa tingin niya lang, ang reputasyon na nabuo ng ating bida ay hindi pa napatutunayan. Matapos marinig iyon, sinabi
ng ating bida na patutunayan niya ito sa kanya ng personal. Tumayo siya at sinabi na ipaalam niya sa lahat na handa siyang lumaban sa sinumang nais kunin ang kanyang posisyon sa pagdiriwang ng festival, mula ngayon hanggang bisperas nito. Tinanong niya si Sanchez kung papayag ba siya, at dagdag niya pa na maaari rin siyang hamanin ng personal. Naiinis si Sanchez at aakmang kukunin ang kanyang espada, dahil para sa kanya ang posisyon ay isang karangalan. Kaya tinanong niya kung bakit ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganoon kabastos. Biglang nagulat si Sanchez matapos niyang makapagsalita ng hindi maganda sa ating bida. Makikita na naging alerto bigla si Chris na handang tapusin si Sanchez dahil ito ay sumusobra na. Nang makita niya ito at ang aura nitong umaapaw sa lakas, naisip niya nakahawig nito ang mga mandirigma mula sa kaharian ng Cairo. Napahinto na lamang siya matapos niyang mapagtanto na iyon pala ang sikat na Flash ng Cairo. Sa isip niya kung ganito kalakas ang tauhan ng ating bida, baka naman totoo ang mga chismis at hindi lamang pinalalaki. Dagdag pa niya kahit ganoon, ang festival ng Valhalla ay para lamang sa mga mandirigmang kinikilala. Kaya't pinigilan niya ang kanyang sarili at sinabi sa ating bida na huwag niyang pagsisihan ang mga sinasabi niya ngayon. Samantala, sa ibang eksena, nakarating na sila sa kabisera ng Valhalla sa Marin. Makikita ang isang lalaki na bumati sa ating bida at sinabing kinagagalak niyang makilala siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Viscount Jonathan at sinabing siya ang naatasang maghatid sa kanya. Narinig niya kay Sanchez na tatanggapin ng ating bida ang mga hamon ng mga mandirigman ng Valhalla upang patunayan na karapat-dapat siyang labanan ni Barbosa. Nang mag-usap sila sa loob ng silid, tinanong ni Viscount Jonathan sa ating bida kung kakayanin niya ba iyon. Ngunit tumugon ang ating bida na siya na mismo ang bahala ukol doon. Sinabi ni Viscount Jonathan ang Valhalla ay may tradisyon kung saan isang kaganapan ang isinasagawa, at kailangang may dugong damaloy upang magtagumpay ang bisperas ng festival. Dahil 30 na mandirigma ang sabay-sabay na maglalaban sa isang napakalaking entablado na walang sumusuko, at kailangan nilang maging huling nakatayo sa laban o mamatay na lang. Dagdag niya pa na para sa huling mandirigmang makakaligtas sa festival, personal na ipagkakaloob ng emperador ang pagpapala ng Valhalla. Sinabi niya kay Roman, kung paano kaya kung magpadala siya ng isa sa mga mandirigma niya upang sumali sa laban, dahil para maging mas kapanapanabik ang bisperas ng festival. At para sa kanilang kaalaman, ang mga gladiator na sasali sa labanan ng 30 tao ay dapat hindi rehistrado sa continental rank. Dagdag niya pa naririnig niya na ang Flash ng Cairo ay lubos na kahanga-hanga. Kaya sa tingin niya na siya na ngayon ang Flash ng Dimitri. Sumang-ayon naman si Roman na ipagpapatuloy nila ito ayon sa kanilang kagustuhan. Dahil doon ay napatawa na lamang si Viscount Jonathan dahil napaka-relax niya naman. Sinabi ni Viscount Jonathan na mangyaring magpahinga sila ng maayos dito hanggang dumating ang bisperas ng festival. Ngunit dahil na rin sa sinabi niya kay Sanchez, mukhang mahihirapan siyang makapagpahinga ng maayos rito. Habang papaalis siya sinabi niya na taos puso niyang inaasahan na magkikita sila ng may ngiti sa kanilang mga mukha sa bisperas ng festival sa 2 araw mula ngayon. Napangiti na lang ang ating bida kay Viscount Jonathan habang umiinom siya ng mainit na tea. Samantala sa labas sa tinutuluyan ng ating bida, sinabi ng lalaki kay Roman na narito siya upang hamanin siya sa laban. Galit na sinabi ng lalaki sa ating bida na lumabas siya ngayon at harapin siya sa isang laban. Pinag-uusapan naman ng mga tao kung naroon ba ang ating bida sa isang mansyon. Ngunit nalaman nila na iyon pala si Bartolo, ang rank 89 ng Valhalla. Matapos magsisigaw si Bartolo, pinagbuksan siya ng ating bida ng gate upang harapin siya, at makikita na nasa harapan na ni Bartolo si Roman. Ngunit hindi man lang siya pinansin ng ating bida at dumiretso siya sa mga mamamayan ng Valhalla. Sinabi ng ating bida na mula ngayon, tatanggapin niya ang lahat ng hamon hanggang lumubog ang araw. Pagkatapos nun ay binaling niya ang tingin kay Bartolo at hinamon itong subukan niya siya sa isang laban. Naiinis ang kalaban ng ating bida at tinanong niya kung hanggang kailan ba magyayabang ang ating bida. Makikitang umatake na si Bartolo sa ating bida nang walang alinlangan gamit ang kanyang espada. Si Roman naman ay nanatiling kalmado lang kahit ang kalaban niya ay isang ranker ng imperyo ng Valhalla. Ngunit sa isang mabilis na hiwa lamang ng ating bida, agad niyang binigyan si Bartolo ng malalim na sugat. Linait niya ang lalaki sa harap niya ngayon, sinasabing ang ingay niya ay hindi bagay para sa isang mahina na mandirigma. Nakita naman ito ng mga mamamayan ng Valhalla, ang sinapit ng kanilang mandirigma sa kamay ng ating bida. Hindi sila makapaniwala dahil pinabagsak niya si Bartolo sa isang hiwa lang ng walang kahirap-hirap. Sinasabi rito na kung
ito ay nangyari sa ibang bansa bukod sa Valhalla, maaaring sinuportahan na ng mga tao ang kanilang kababayan. Ngunit sa Valhalla, ang kanilang diwa ng kompetisyon ay nagising ng mapagtanto nila na totoo ang balitang malakas talaga si Roman. Dahil doon, may isang matapang na lalaki ang nagdesisyong sumunod kay Bartolo upang makipaglaban. Makikita na inatake niya ang ating bida gamit ang kanyang mga sandata na shuriken. Ngunit naghanda si Roman ng seryoso upang harapin ang mga shuriken na ibinato sa kanya. Siya naman ang umatake at sa isang mabilis na galaw niya, hiniwa niya ang lalaki mula sa malayong distansya, kaya't nagkaroon ito ng malaking hiwa sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala ang mga tao dahil sa isang atake lang ng ating bida ay agad nasawi ang kanyang kalaban. Sumunod naman ang isa pang lalaki upang subukan ang ating bida. Makikita na sinugod niya ito ng malapitan. Ngunit may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan, parang pinaghihiwa siya ng ating bida sa bawat parte ng kanyang katawan. Makikita na lamang na dinaanan ng ating bida ang lalaki, at sinabi niya sa mga tao kung sino pa ang gustong sumunod sa kanya. Sa ika-4 na laban sa isang atake lang ng ating bida, agad na natalo ang kalaban niya. Sa ika-5 laban, ang kalaban ng ating bida ay tinamaan niya ng diretsyo sa tiyan. Nagpatuloy ang labanan ng labanan, ngunit hindi sumuko ang mga mandirigma ng Valhalla sa pagtangkang talunin ang ating bida. Sa huli, makikita na lamang ang mga bangkay ng mga mandirigma ng Valhalla na wala ng buhay, dahil sa kanilang pagsubok na kalabanan ang ating bida. Seryosong sinabi niya sa mga mandirigma ng Valhalla na mahaba pa ang oras nila bago lumubog ang araw. At tinanong niya sila kung wala na bang ibang maghahaman sa kanya. Dahil doon naramdaman ng mga tao ang lakas ng ating bida, kaya't napaatras sila at hindi na muling nakipaglaban. Dagdag pa ng ating bida, may isang araw pa sila bago ang bisperas ng festival. Kaya't kung may iba pang nais humamon sa kanya sa laban, kumatok lang sa pintuan niya kahit anong oras. Pinag-uusapan naman ng mga mamamayan ng Valhalla na maraming tao ang nagtipon kaninang umaga rito, ngunit pinugutan silang lahat ni Roman sa isang sunod-sunod na pagpaslang. Nagulat sila nang mapagtanto nila kung gaano pala kalakas ang ating bida. Gusto nilang malaman kung ano na ang ginagawa ng mga ranker ng Valhalla. Ngunit nalaman nila na isa sa mga ranker nila ang napugutan sa isang atake lang ng ating bida. Nagulat si Sanchez nang marinig niyang ang tinutukoy nila ay si Bartolo ang rank 89 ng Valhalla. Ngunit sinabi ng isang lalaki na mas maganda kung isa sa mga high ranker nila ang humarap sa ating bida. At kaya't hindi nila pwedeng hayaang makarating siya sa entablado ng festival ng ganito. Pinag-uusapan nila na baka si Morales ang humarap kay Roman. Dahil sa simula pa lang, siya naman talaga ang dapat na maging kalaban ni Barbosa. Matapos iyon marinig ni Sanchez, umalis na siya sa tinutuluyan ng ating bida. Sinasabi ng mga tao habang umaalis siya na anuman ang gawin ng ating bida, hindi niya matatalo si Morales. Samantala sa ibang eksena, pinuntahan ni Sanchez ang kanyang master na si Morales upang kausapin ito. Tinanong ni Morales kay Sanchez kung alam niya ba kung bakit gusto niyang labanan si Barbosa. Sumagot naman ang estudyante niya na hindi ba dahil sa masamang relasyon nilang dalawa. Sumang-ayon naman si Morales sa kanya dahil hindi siya nagkakamali dyan, pero may mas malalim pa siyang dahilan dyan. Sinasabi dito na siya ang rank 12 ng Valhalla na si Morales. Sinabi niya na si Barbosa na isa sa 12 swords ng kontinente na ipinagmamalaki ng Valhalla, ay wala ni Katiting na dangal bilang mandirigma. Naalala niya ang masamang alaala noong haharapin niya sana si Barbosa sa isang laban. Nagsuka siya ng dugo sa sahig na mukhang ginamitan siya ng pandaraya at pinainom ng lason upang hamina. Nalaman niya ito dahil ginamit nila ang lason upang matalo siya kay Barbosa. Nang oras na upang labanan niya ito, hindi niya naipakita ang buong lakas niya at agad siyang natalo sa kanya. Nang makita niya ang mukha nito, parang siya ang may pukana ng mga nangyayari kung bakit siya natalo. Galit niyang sinabi na kinamumuhian niya ang mga opisyal na walang dangal o karangalan sa kanilang mga sarili, kasama na ang kanilang trumpeter na si Barbosa. Kaya't dahil doon, gusto niya itong labanan. At nag-ensayo siya kasama ang kanyang espada para lang talunin ito. Pero biglang may isang taong lumitaw mula kung saan at pumalit sa kanyang pwesto. Kaya sinabi ni Morales kay Sanchez na simulan na niyang tipunin ang lahat ng mga tao sa Valhalla. Dahil patutunayan niya sa lahat na siya ang nararapat na lumaban sa entablado ng festival. Sinasabi dito na ang halimaw ng Valhalla ang mandirigmang baliw na rank 12, ay magsisimula ng ipakita ang kanyang lakas. Samantala dumating na ang laban nila,
at sinasabi ng mga tao kay Morales na dalhin niya ang karangalan ng kanilang bansa. Dagdag pa nila, isang tulad ni Roman ang hindi maaaring basta na lang agawin ang kanyang pwesto. Matapos maharap ni Morales ang ating bida, may isa lang siyang tanong ukol sa kanya. Dahil tinawag si Roman ng imperyo ng Valhalla upang maghayganti sa pagkamatay ni Count Denver dahil sa sinapit nito sa Cairo. At tinanong niya si Roman kung bakit niya tinanggap ang alok nila kahit alam niya ang kanilang layunin. Nang marinig ito ng mga mamamayan ng Valhalla, nagkaroon sila ng kalituhan dahil ang pagpunta pala ng ating bida rito ay upang ipaghiganti si Count Denver. Sumagot naman ang ating bida sa kanyang tanong, dahil hindi siya kayang patayin ng kanilang imperyo. Sinabi naman ni Morales ang ibig niya bang sabihin sa kanya ay kaya niyang talunin si Barbosa. Sumagot ang ating bida sa kanya, dahil hindi niya tatanggapin ang kanilang imbitasyon kung hindi niya siya kayang talunin. Sobrang napatawa na lamang si Morales dahil sa napakayabang na sagot ng ating bida. Bigla siyang nag-init at nagpalabas ng aura, at sinabi niya na hangang-hanga siya sa kanyang dangal bilang isang mandirigma, dahil tugma ito sa kanya. Pero ngayon babawiin niya ang kanyang pwesto, dahil masyado pang maaga para sa kanya. Sumagot naman si Roman na may puno ng pananabik na labanan siya, at makikita ring nagpalabas siya ng aura. Sinabi ng ating bida sa lahat ng mga laban niya, wala ni isa sa mga kalaban niya ang nag-akala na matatalo nila siya. At tinanong niya si Morales sa tingin niya ba, magiging iba siya katulad ng mga kababayan niya. Sumagot naman siya sa kanya na tingnan na lang nila kung sino talaga ang nararapat na lumaban sa bisperas na festival. Makikita na nagpalabas siya ng malakas na aura upang kalabanan ang ating bida. Biglang kumilos si Morales upang atakihin ang ating bida ng mabilis, ngunit nadepensahan ni Roman ang kanyang sarili. Sinabi ni Morales kay Roman na hindi pa yan ang sapat na mabilis upang makasabay siya sa kanya. Makikita na ginamit niya ang kanyang higanteng espada na may aura upang atakihin siya sa malayuan. Hindi siya makapaniwala dahil napigilan ng ating bida ang malakas niyang atake ng walang kahirap-hirap. Sa isip niya na humahanga siya sa kanya dahil hindi niya akalain na ganito siya kahusay sa edad niya na mid-20s pa lang. Dahil doon sinabi niya na tingnan na lang nila kung kaya niya rin itong pigilan, at makikita na ginamit niya ang kanyang paa. Makikitang winasak niya ang sahig sa lungsod upang makakuha siya ng kalamangan sa laban gamit ang kanyang paa. Sa isip ng ating bida na ginagamit ni Morales ang paligid niya, kaya napahanga siya sa kanya dahil hindi lang siya puro lakas dahil ginagamit din niya ang utak niya. Sinabi ni Morales sa ating bida na habang umaatake siya sa ating bida na hindi siya na makakatakas ngayon. Makikita na may inapakan ang ating bida sa isang pirasong bato na nasira sa sahig dahil kay Morales. Matapos noon ay ginamit niya ang teknik niyang mobility art upang makakuha siya ng kalamangan sa laban. Nagulat naman si Morales dahil tinatapakan ni Roman ang mga pirasong bato at gumagalaw ng mabilis kasama nito. Iniisip niya ito kung paano iyon naging posible, at makikita na papasugod na ang ating bida sa harapan niya. Ngunit napigilan ito ni Morales gamit ang kanyang higanteng espada kasama ng kanyang lakas. Makikita na sumugod bigla ang ating bida, at sunod-sunod niyang inatake si Morales. Hindi pa natatapos na umatake ang ating bida at mukhang gagamitin niya ang kanyang kanan binti. Makikitang direktang sinipa niya si Morales sa bandang mukha upang ito'y magkaroon ng pinsala. Dahil doon, mabilis siyang tumalsik patungo sa isang gusali dahil sa sipa ng ating bida. Matapos iyon, napansin ng mga taong sumusuporta kay Morales na nagulat sila sa lakas ng ating bida. Matapos iyon, narinig ng ating bida ang pagtawa ng malakas ni Morales sa isang gilid, na parang walang silbi ang ginawa niyang sipa. Napabilib lamang si Morales sa ginawa sa kanya ng ating bida. Dahil dito, hindi na niya iniisip kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Dagdag pa niya ibibigay niya ang lahat upang talunin siya, at makikita sa isang kamay niya na biglang nag-transform sa anyong halimaw. Sinasabi dito ang tunay na anyo ng wild man. Makikita na nag-transform siya sa mabangis na anyo ng oso. Pagtapos nun, pinadaloy niya ang kanyang aura sa mga palad niya. Nagulat ang ating bida dahil pinapalibutan niya ng aura ang kanyang mga kuko. Sinabi ni Morales habang nasa anyong oso siya, na panahon na para tapusin siya at makikita na umatake siya ng mabilis at hindi rin biro ang lakas niya. Habang sa isip ng ating bida na hindi lang ang kanyang anyo ang nagbago, dahil mas bumilis din ang kanyang reaksyon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nun ay magpapatalo na lang siya basta-basta sa pagpapalit ng kanyang anyo. Makikita na umatake si Morales gamit ang kanyang mga matatalas na kuko, ngunit nagawang depensahan ito ng ating bida. Biglang naging seryoso si Roman, at siya naman ang nag-counter-attack kay Morales. Ginamit niya ang teknik niyang one-strike style, middle phase, at dahil doon ay nagawan niyang masugatan si Morales. Makikita na pahinto si Morales sa kanyang
kinakatayuan at lubhang napinsala siya ng ating bida. Dahil doon, napaluhod na lang ang rank 12 ng Valhalla sa ating bida, kahit ito ay isang high ranker. Sa isip ng ating bida, isa si Morales na tunay na mandirigma ng kanilang imperyo, na iyan ang tunay na espiritu ng imperyo ng Valhalla. Dagdag niya pa, naging masaya siya nang makilala si Morales matapos niya itong makalaban. Sa isip ni Morales dito na nagtatapos ang kanyang landas, ngunit wala siyang pinagsisisihan sa kalooban niya. Bago pa siya malagutan ng buhay, sinabi niya sa mga mandirigma ng Valhalla na kailangan nilang tandaan ang araw na ito. Dahil ang tagapagmana ng Dimitri, na si Roman ay tinanggap ang imbitasyon ng Valhalla kahit alam niyang ito ay isang bitag. Ngunit isinilang siya na may karangalan ng isang tunay na mandirigma. Dagdag niya pa, na ito ay isang napakagalak na pangyayari. Dahil ang kasalukuyang na Valhalla ay nawala na sa kanyang pinagmulan at pumasok sa isang panahon kung saan ang mga tao ay naglaban-laban para sa kapangyarihan gamit ang mga pampulitikang panlalansi. Kaya nararapat nilang tanggapin si Roman dito sa imperyo ng Valhalla. Dagdag niya pa, tangkilikin nila ang entablado na kanyang ipapakita, at obserbahan nila siyang mabuti at siguraduhing walang sinuman ang haadlang sa kanyang laban kay Barbossa. Makikita na biglang bumalik siya sa anyong tao dahil umabot na siya sa kanyang limitasyon. Iniisip niya si Barbossa, sinabi niya na isang emisaryo ng kamatayan ang malapit ng dumalaw para sa kanya. Matapos iyon masaksihan ng estudyante niya, makikitang umiiyak si Sanchez dahil sa pagkawala ng kanyang master. Naalala ni Sanchez ang pag-uusap ng kanyang master, sinabi niya sa kanya na maaaring mamatay siya sa laban niya kay Barbossa. Sa kabila nito, balak niya pa ring harapin siya, dahil umaasa siya na ang mga tao at mandirigma ng Valhalla ay maaalala ang landas na tinahak nila matapos nilang makita siyang lumaban. Masayang nakangiting niyang tinanong, hindi ba't napakagandang ideya ang naisip niya? Ngunit sa isip ni Sanchez, masyado irresponsible ang kanyang master. Dahil kung aalis siya ng ganito para sa ikabubuti ng nakararami, ano ang gagawin nila? Iniisip niya kung nabubuhay na lamang sila para sa kanyang kapakanan. Nakikita ng mga mamamayan ng Valhalla kung gaano kabagsik ang pinakamalakas na swordsman ng Cairo laban sa kanilang mandirigma. At dahil doon isinigaw nila ang pangalan ng ating bida, at nagulat si Sanchez dahil sinusuportahan nila ang isang dayuhan. Isinigaw nila ito ng malakas ang pangalan ng ating bida, na ipinapakita ang paghanga nila sa husay ng ating bida. Patuloy pa din ang pagsigaw nila, dahil doon ay nagbago na ang kaisipan nila patungkol sa ating bida. Samantala sa ibang eksena, sa loob ng mansyon, sinasabing ng mga tao na talo ni Roman si Morales sa isang laban. Sinabi ni Marquis Belfier na nagiging mas kawili-wili ang mga pangyayari. Naisipin nila na napakahusay ng ating bida na kaya niyang talunin si Morales. Sinabi naman ni Viscount Jonathan sa kanya na bigyan niya lang siya ng utos, at ililigpit niya si Roman para hindi na siya makasampa sa entablado. Ngunit hindi sumang-ayon si Marquis Belfier sa kanya, dahil ginamit ng hayop na oso ang kanyang utak sa pagkakataong ito. Dahil naglikha si Morales ng kaguluhan sa publiko bago siya namatay, kaya walang sinuman ang maaaring makialam sa nalalapit na laban nila Roman at Barbossa. Kaya kung kikilos sila ng pabigla-bigla, maaaring maghinala ang mga tao sa kanila. Kaya tinanong niya naman si Viscount Jonathan kung gaano ba niya kakilala si Barbossa. Sumagot naman siya, na isa si Barbossa sa 12 espada ng kontinente na kumakatawan sa Valhalla. Ngunit si Barbossa ay isang tunay na tusong tao, na gagawin niya ang lahat para sa tagumpay sa isang laban. Kaya maaari niyang ipagkatiwala ng lubos sa kanya ang laban niya kay Roman, na katulad ng ginawa nila kay Morales sa nakaraang laban nila. Sa isip niya kahit anong pagsusumikap niya, hindi makakaligtas ang ating bida sa imperyo ng Valhalla.